Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga bisita, welcome po kayo sa BBBC, Berean Bible Baptist Church. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, narito pa rin tayo sa ating tema na paano sila naging aral sa atin ngayon. Kumukuha tayo ng mga Bible characters sa Old Testament at yun yung ating pinag-uusapan. At tinutuntun naman natin ngayon sa pagkakataong ito, yung pong buhay ni David. Ang pag-uusapan po natin ngayon, from protecting to confirming. From protecting to confirming. Bago natin ibigay ang definition ng word na protecting, tayo muna tayong lahat, hihingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat dahil muli mo kaming binigyan ng opportunity, ng privilege to worship you in spirit and in truth. Salamat Panginoon sa maayos na panahon, salamat kasang kaloob niyo sa amin, salamat dahil nag kami at magkaroon muli ng tsansa para kami ay makapaglingkod po sa inyo. Batid niyo po Panginoon ng laman ng aming puso, kami po ay nagpapalinis sa aming mga kalikuan. Wala pong kaming pwedeng itinggo, wala po kaming pwedeng ilihim sa aming mga nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali. Pwede po itong aming inisip, pwede po itong aming ginawa, at pwede rin po Panginoon ito ay aming nasalita. Kami po ay nagpapalinis, humihingi ng tawad sa aming mga kukulang, nang hindi po mahadlangan yung pong kilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Help us, Lord, na makapag-focus lamang kami sa inyong salita. Gamitin mo lamang na mouthpiece, Panginoon, ang inyong lingkod. Nang sabihin, Panginoon, maging dagdag kalaguan, katatagan ng aming pagtitiwala sa inyo. Dahil gaya ng inyong sinabi, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Yung Word of God, Panginoon, ngayong umaga, ang aming mithiin, ang aming naisin, ang aming i-absorb at aming i-apply pag-uwi namin sa aming kani-kanilang mga tahanan at pang-araw-araw, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po sa mga dinala niyong mga kaluluwa. Nawa makilala nila kayo bilang tagapagligtas ng kanila dahil hindi po biro ang impyerno. Ngunit salamat, may magliligtas sa amin mula sa impyerno at walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kayo po ang aming kailangan. Salamat po ng marami ng mga itipanalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Dako muna tayo sa definition ng salitang confirming. Ito po ang ibig kong ipakahulugan pag sinabi nating confirming. The word confirming meaning the process of supporting a statement by evidence. Hindi lang ito statement, hindi lang ito silang itabi, hindi lang ito isinusulat, kung hindi mayroong konkretong ebidensya na maipapakita. No po? Kaya ibig sabihin ng confirming, the process, iimbestigahan of supporting a statement by evidence. Ito ngayon ang magiging mag-outline natin ngayong umaga. May proseso at susuportahan yung statement sa pamamagitan ng ebidensya. Pag sinabi mong pogi ka ngayong umaga, ano ebidensya? Kasi sabi ng nanay ko. Di ba? Pag sinabi mong ang ganda-ganda ko, ano ebidensya? Kasi sabi ng nanay ko hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Pwede yun, ano? Ngayon po, sa buhay ni David, tayo na po ay tatalon sa chapter 20 kasi natapos na natin yung chapter 19. Ngayon, chapter 20 tayo ng 1 Samuel. Unang puntos natin, lagi merong letter F at nagsisimula sa C, tapos may F sa baba. Number 1. Confirming David's faithfulness. Going back to chapter 19,
nagkaroon ng special protection si David galing sa Diyos. Ngayon po, hindi po doon natapos ang problema ni David. Ganun naman po talaga ang buhay eh. Pagkatapos ng isang problema, eto na naman, may problema na naman. Abay, sabi nga nung iba, abay, ang problema natin ay hindi na matapos-tapos Ipagpasalamat natin bilang Kristiyano, totoo po, hindi natapos ang problema, pero may Diyos tayo na pwede nating ma-overcome ang problema dahil sa Diyos natin. Verse number 1 ng chapter 20, isa sa dangerous move na ginawa ni David, di ba na nasa Nayot siya, naki-Samuel siya, isa sa dangerous move na ginawa ni David, yung babalik ka sa lugar na kung saan hinahunting ka. Na kung saan papatayin ka. Alam niyo ba kung magkano reward ni David? Pag nahuli, 10 million. Amen? Sabi ko nga, ako ay concerned kay Buloy. Gusto ko siya ipag-pray. Sabihin lang niya yung address. Puntahan ko siya doon. Amen? Abay, parang ganito hinahunting ka, tapos pupunta ka pa ng Malacanang. Di ba dangerous move yun? Hinahunting ka, tapos pupunta ka pa sa ng mga pulis, mga presinto. Yun ang ginawa ni David. Basahin natin. 1 Samuel 20, verse number 1, and David fled from Nayot in Ramah, and came and said before Jonathan, sino kinatagpo niya? Anak ng hari. Abay, saan ba nakatira yung anak ng hari? Di ba dangerous move? Hinahunting ka, tapos pupunta ka pa doon sa bahay na nangahunting sa'yo? Tapang talaga ni David, no? Hindi natatakot sa buhay niya. Alam niyo, kapag Kristiyano ka, yung tumanggap talaga, no? Hindi ka na matatakot sa kamatayan. Dahil ang kaluluwa ay pupunta sa langit. Tapos na ang paghihirap pag namatay ang Kristiyano. Kung tayo may sakit, tapos na ang sakit. Dahil sabi ng Bible, sa langit wala nang sakit. Wala nang pagluha, wala nang problema doon. Amen? Dahil lang langit, perfect. Sabihin niyo nga po, perfect. Kasi namumuhay tayo sa mundong hindi perfect tingnan niyo katabi niyo, di ba? Hindi perfect. Amen? Namumuhay talaga tayo dito ng hindi perfect. Yun po ang istorya. And David fled from Nayot in Ramah and came and said before Jonathan, what have I done? Di ba tinatanong niya? Sabi niya, Jonathan, ano ba ginawa ko? Ano pa? What is my iniquity? Ano ba yung pagkukulang ko? Ano ba yung may kasamaan ba akong ginawa? Pag sinabing iniquity, kasamaan yan, di ba? May kasamaan ba akong ginawa? And what is my sin? Ano ba yung kasalanan ko? Before thy father, that he seeketh my life. Bakit ba ako may patong na 10 million? Ano ba kasalanan ko? Bakit ba ako gustong patayin? Ano ba yung makasamaang ginawa ko? Bakit gusto niya akong patayin? Ano ba ginawa ko? Anong outline natin? Confirming David's faithfulness. May ginawa ba akong mali? Listen carefully. Sinasabi lang ito ni David pero titignan na natin yung process. Kung may evidence, are you listening? Kung wala siyang ginawang mali. Yan ang ating tutuntunin ngayong umaga. Pero bago yan, listen carefully. Sa mga nangyari sa buhay ni David, maraming triggering factors para gumawa na siya ng mali. Marami pong beses. Yung bang ganito, inuubos mo yung pasensya ko Di ba yung pasensya ka minsan pag naubos na, nagwawala na yung naubusan ng pasensya? Itong si David, sa totoo lang mga kapatid, kung tutuusin mga kapatid, ubus na ang pasensya niya. At para siya gumanti o naman ang gawin niya, gumawa na siya ng masama,
Pero listen to this. Pero hindi ginawa ni David. Sa halip, tama ang kanyang mga naging tugon sa mga hindi magagandang nangyari sa kanyang buhay. Gawin ang kalooban ng Diyos at manatiling tapat sa kalooban ng Diyos. Yung bang iniinis ka na pero hindi ka nainis? Yung bang ginagalit ka pero hindi ka nagalit? Maraming triggering factor sa buhay na ito para ikay magkasala. Sabihin nyo nga po, triggering factors or triggering situation. Yung bang ibinubuyo ka na para ikay magkamali. Yung ibinubuyo ka na para gumawa ka na ng mali at magkasala ka na sa harapan ng Diyos. Ewan ko lang po sa inyo, itong nagdaang isang linggo, o naka-encounter kayo ng ganon, tuloy ikaw isising-sisi dahil pinatulan mo. Are you listening? Okay, tignan natin yung sinasabi ni David. Ano ba yung nagawa ko? May masama ba akong nagawa? May kasalanan ba akong nagawa? Bakit ngayon ako'y gustong patayin ng tatay mong si King Saul? Okay, isa-isahin natin ito. May mali ba siya? Number 1, sa under nung point number 1 natin. Number 1, nanatiling tapat or faithful si David sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan, listen to this, sa pamamagitan ng hindi pagrereklamo. Pag-usapan natin ngayon about murmuring. Kung minsan ang tingin natin sa pagrereklamo ay parang kay dali lang gawin, parang hindi kasalanan sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga, tulungan tayo ng Diyos, ma-enlighten tayong lahat. Ano ba yung murmuring sa harapan ng Diyos? Mga kabataan, listen carefully. Akala nyo yung pagrereklamo, ang dali-dali nyo lang ginagawa. Kung minsan tayo din, mga may edad na. Akala natin ang pagrereklamo, ang dali-dali lang natin ginagawa. But listen to this. Ano ba ang pagrereklamo sa harapan ng Diyos? Para tayo ma-enlighten at para maging aware tayo at para ma-eliminate na natin at wag na nating gawin. Okay. Listen to this. Ano-ano ang mga nangyari kay David? Ito po yon. Sinibat ng 2 beses ni King Saul, hindi nagreklamo. Abay ko minsan mga kabataan, napagalitan na yung grabe reklamo eh. Ito po, sinibat ng 2 beses ito ha. Talagang papatayin siya ha. Hindi nagreklamo. Nung mapatay niya si Goliath, hindi ibinigay sa kanya ang reward. Di ba ang reward dapat si Merab? Ibinigay kay Adriel eh. Yung bang nagsumikap ka para sa reward, pero nung mapatay mo na si Goliath, hindi binigay sa'yo si Goliath. Hindi nagreklamo. May nabasa ba tayo nagreklamo si David? Wala. 7 times na inattempt ni King Saul para siya patayin. Hindi nagreklamo. Ano-ano ito? Una, noong ma-inlove si Michal kay David, sabi ni King Saul, nangangailangan lang ako ng 100 foreskins of the Philistine para mapunta sa iyo si Michal. Sumunod. Amen? Pero ang intensyon ni King Saul doon, mapatay siya ng mga Philistine. Another thing, si Jonathan, kinausap, napatayin si David. Pero praise God, sabi ni Jonathan, malaking tulong si David, wag nating patayin. Pangalawang attempt yun. Pangatlong attempt, sa bahay mismo nila, kay Michal, di ba? Pinasuguan ni King Saul para siya patain. Pangatlong attempt yun. Ano pa? 3 times na pinadala ng messenger doon sa Nayot. 3 times attempt. Pang ilan na? 6. And then pang 7, si King Saul mismo ang pumunta para patayin si David. Pero sa 7 attempt na ito, sa buhay ni David, si David hindi
nagreklamo. Sabihin nyo nga po, hindi nagreklamo. Hindi lang nabigyan ng baon ay nagrereklamo. Tandaan natin mga kapatid, buhay po ito, papatayin ka. Pero sa kabila ng death threat, na wala naman siyang ginagawang kasalanan, hindi siya nagreklamo. Wow! Ang tanong, ang hindi pa pagrereklamo sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin o hindi natin makamit yung gusto natin, yan ang mga reason kaya tayo nagrereklamo, hindi natin nakakamit yung gusto natin. Kalooban ba ng Diyos na hindi tayo nagrereklamo? At ano ba ang tingin ng Diyos when we talk about murmuring? Ang pagrereklamo kasi, una, hindi yan kanais-nais sa harapan ng Diyos. Bakit hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos ang pagrereklamo? Una, ang pagrereklamo nakakapangit ng patotoo. O mga magulang, listen carefully. Di ba kayo ay nagagalit? Naiinis kuminsan kapag yung inyong mga anak ay nagrereklamo. Mga pangit po kayo sa harapan ng magulang nyo kapag po kayo mga reklamador at reklamadora. Nakakapangit po yan ng patotoo. At hindi lang patotoo ang nakakapangit dyan. Nakakapangit din yan ng mukha. Meron pang nagrereklamo ang nakakita na ba kayo nagrereklamong beautiful eyes pa? Kaya hindi kalooban ng Diyos yan, nakakatanda yan. Tignan niyo yung mga kabataan natin. Mukha mo na bakit. Yung dalawang bata sa bahay, pag kayo na nagre-reklamo, gumaganyan pa. Ay binabawal namin ni Glay, ayaw namin yung gumaganon. Amen? Masakit siya pa ayon. Nakakapangit ng patotoo. Tanong, ito nakalagay sa Bible, basahin po natin. Philippians 2:14. Do all things. Ilan, Brother Jaime, ang gagawin? Lahat. Anak, maghugas ka. Lahat yon. Anak, maglaba ka. Anak, punasan mo ito. Anak, mangigib ka. Anak, maglinis ka. Do all things without murmurings. Gawin ang lahat ng walang reklamo and disputings. Sabi ng Bible, gawin ang lahat ng bagay ng walang reklamo. Lahat. Para nang sa gayoon, sa lahat ng ipinapagawa sa'yo, maganda aura mo. Para hindi tayo pumangit sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Well, of course, ang dinadrive natin dito, yung murmuring, nakakapangit yan ng patotoo. Ano ang context ng Philippians chapter 2:14? Ano ang sumunod na talata sa verse number 15? Listen to this. Verse 15, ito ang nakalagay. Verse 15. Huwag daw magreklamo. Anong reason? That ye may blameless. Meaning to say, pag we say blameless, walang kapintasan, abay maganda yung patotoo mo, wala kang kapintasan, hindi ka nagre-reklamo. Ibig sabihin pala, ang pagre-reklamo, kapintasan. Nako, yung anak noon, pag inutusan reklamo, di ba kapintasan? Nang walang kapintasan. Ano pa? And harmless. Pansin niyo yung mga nagre-reklamo, sila yung nakakabasag ng plato, nakakabasag ng mga, di mo ba? Pag nagreklamo, biglang ibabagsak yung bag. Tapos nandun pala yung laptop na 300,000. Nung maaalala at hinango na sa bag ang laptop na 300,000, ang nakakalungkot mga kapatid, hulugan pa. Ang tawag home credit, 20%. Paghango nung bag, nung laptop na 300,000, blackout na.
Ang reklamador, harmful, hindi harmless. Are you listening? Kaya ito na-enlighten na po baka tayo, ang pagrereklamo, hindi basta-basta ginagawa yan. Biro mo, 300,000 na laptop, ganun-ganun na nangyari. Di po ba? Kaya kapag nasanay tayo niyan, marami ka pang sisirain. Sabi niyo nga po, sisirain. Bihira yung nagrereklamong hindi nagdadabog. Di po ba? Kung minsan, ibabagsak yung pinto. O, di ba, nung nag-shooting kila Ian, ilang beses binagsak yung pintuan nyo, nasira ba yung Hindi naman. O, di ba? 2 beses, di ba? Ganun eh. Shooting pa lang yun. Paano ko sa totoong buhay? Di ba sa pagrereklamo, maraming sinisira yan. O nagreklamo, biglang nag-drive ng motor, dahil nagrereklamo, masama ang loob, bumangga. O, tapos yung binanggang motor, di po ba? NMAX Mio ang tatak. Huh. Tapos, 1 click. NMAX Mio 1 click. Magkano yun? Sabihin natin 300,000 uli. Tapos home credit na naman. Nakakamagkano ka na? Nakaka 600,000 ka na, 400 na lang, 1 milyon na. You said the danger of murmuring. Ito mas malupit. Kakareklamo dahil naging harmful, nag-upakan silang mag-ina, di ba? Pinalayas, homeless. Hirap po mga kapatid. Akala niyo ba yung mga pagrereklamo, ganyan-ganyan lang yan? Dadaling ka niyan sa mas malala pang sitwasyon ng buhay. Are you listening? Kaya sinabi ni David, may kasalanan ba akong ginawa? May iniquity ba akong ginawa? Sa maraming pagkakataon na itinitrigger na ako magreklamo, nagreklamo ba ako? Hindi nagreklamo si David. Harmless si David. Blameless si David in the sight of God. At ito ang evidence, ang scripture ang evidence. Wala tayong mababasa na napakaraming attempt na siya'y papatay ni King Saul, pero wala tayong mababasa na si David nagreklamo. Without rebuke. Pag sinabing without rebuke, walang maipupula. Walang maipupula. Maganda yung patotoo. Pogi, inside, out. Inside, out. In the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Ano yung ina-highlight ang context nito? Kapag daw ikaw ay hindi reklamador, magniningning ka ilaw ng mundong ito. Bilang ilaw. Ibig sabihin, ang ganda-ganda ng iyong patotoo. Sabihin nyo nga po, patotoo. Ayun. Meaning, ang pagrereklamo, nagpapapangit ng patotoo. Hindi ka magniningning. Hindi sasama barkada mo pag idaya mo sa church. Bakit po? Hindi ka makitang nagniningning eh. Hindi ka makitang ilaw eh. Di po ba? Alam niyo ang gusto pala ng mga paro-paro, yung ilaw. Kaya kuminsan ang daming dito, paro-paro. Paro-paro. Amen? Gusto nila yung ilaw. Nahikayat sila sa ilaw. Yung mga paro-paro, yung paro-paro, yun. Nakakahikayat ang ilaw eh. Are you listening? Nakaka-relax ang ilaw, di po ba? Yung parang gusto mo na lang lagi nakatinga lang ganon. Huwag kang pupunta sa flooring at madidismaya ka pa. Amen? Bayaan nyo, pag-pray natin yung flooring. Lagyan din natin ng mga ilaw. Di ba pag gumanya ka, nakaka-relax ngayon? Wow! Huwag ka lang gaganon talaga. Amen?
You shine as light in the world. Blameless, harmless. Alam niyo, kapag kausap ko si Maylin Maria, napakahinahon magsalita. Kaibang-kaiba doon sa isang kapatid. Yung isa harmless yung isa mukhang harmful Mukha lang naman, pero hindi naman harmful. Ay, yung dalawa pala, no? Sama ko na rin yung isa. Amen? Napaka-harmless. Yung bang mga ganong patotoo mo bilang Kristiyano, yung napaka-harmless mo, ang sarap mong kasama, di ba? Yung hindi ka nakaka-offend, yung ganon, di ba? Yung mga binibitawan mong salita, angkop lang, amen, malambing, etc. Hindi yung parang, are you listening? Without murmuring and disputing o pagtatalo. Meron si David noon, yung murmuring. Wala. Hindi siya nagreklamo. Kaya wala siyang kasalanan. Kasi kasalanan ang murmuring. Okay. Ano pa ang tingin ng Diyos sa pagrereklamo? Pangalawa, sa panahon ni Moses, Numbers chapter 16, sinamarize ni Apostol Paul, ano yung talagang kasalanan nila? Alam niyo yung nangyari? Binukan ng Diyos yung lupa. Si Korah at saka yung mga kasama niya, tapos nilululang lupa. Nakakita na ba kayong ganyan? Yung biglang, tapos nahulog na ganon. Tapos nung mahulog na, isinara. Isinamarize ni Apostol Pablo, ano ba talaga kasalanan nitong mga ito? Bakit pinabukan ng Diyos ang lupa at nilulok itong mga taong ito? Ano ba kasalanan? Hindi lang yan mga kapatid. Sinunog pa ng apoy, pag binasa nyo yung 16, binigyan ng salot. Alam nyo kung ilan ang namatay nung panahon na yon? 14,700 na mga Israelita. Nung isinamarize ni Paul, ano ba ang kasalanan nitong ito, mga taong ito? Bakit 14,700 ang pinatay ng Diyos? Ano ba kasalanan nila? Here's the summary of Apostle Paul, 1 Corinthians 10, verse 10. Neither murmur ye. Huwag kayong magrereklamo. As some of them also murmured and were what? Destroyed of the destroyer. Ano ang kasalanan ng 14,700? Reklamo. Sabihin nyo nga po ulit, reklamo. Ito pong 14,700. Gusto mo bang dagdagan? Are you listening? Sino sa inyong gusto mong dumagdag dito? O, huwag kang magrereklamo para hindi ka madagdag dito. Kasi ayaw ng Diyos yan. Amen? Para bagang hindi in control ang Diyos ang nangyayari sa iyo. At parang hindi mo alam yung all things work together for good. Parang wala kang kumpiyansa sa plano ng Diyos. Para kang wala kang kumpiyansa sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba, kahit pangit ang nangyayari sa buhay mo, may purpose ang Diyos. At kung may purpose ang Diyos, hindi mo dapat pinagrereklamuhan. Amen? As I said kanina, earlier, English yun, ang daming triggering factor sa buhay ni David. Pero tignan niyo yung puso ng bata. Hindi pumapalag. Hindi nagrereklamo sa authority. Amen? God is in control. God has a purpose. God has a plan. Kahit anumang yan nangyayari, may purpose at plano ang Diyos. Ayaw ng Diyos.
Ayaw ng Diyos. Tanong, sa tingin niyo po, maliit na bagay po ba ang pagrereklamo? Sa harapan ng Diyos, malaki. Kaya mga anak, mga kabataan, i-practice niyong wag magreklamo. Dadalin ka niyan sa magastos na pamumuhay. Marami kang sisirain at baka kuminsan ang buhay mo mismo ang masira because of murmuring. Kaya huwag niyo i-practice yan. Kasi may kasabihan tayo, practice makes, naku, mahirap yan, baka ma-perfect mo. Mahirap yan. Kaya ngayon pa lang, unti-untiin nyo nang huwag magre-reklamo. Amen? Kapag may hindi magandang nangyari, Panginoon, alam ko po, may plano kayo dito. Pag may magandang nangyari, salamat Panginoon sa plano nyo. Bakit ba kuminsan ng Kristiyano kapag magagandang bagay lang nangyayari, doon pa lang masaya at nagpapasalamat? Dapat hindi po ganon. Maiba po tayo sa kanila. Magdiningning kapatid ang patutuo mo. Pag humusay na tayong i-practice ang hindi pag-rereklamo. Amen? Ito pong building po natin ay nag-extend. Ang dami pong nililinis dito. Pero nakakatawa sa mga naglilinis dito, focus lang sila, wala kang marinig sa kanila na reklamo. Amen? Praise the Lord for that. Ano po? Just imagine, mga teacher 1, ano ba tawag dyan? Teacher 1, teacher 2, teacher 3, kuminsan teacher 93 nandito, naglilinis, pero walang reklamo. Amen? Ang tingin siguro nila, brigada. Amen? Salamat po sa mga brigada. Amen? Ang pinaglilingkuran niyo po ay hindi gobyerno dito sa church, kundi ang Panginoon. Pangatlo, ang murmuring ay language ng mga ungodly people. Naku po. Ito'y attitude, ugali ng hindi makadiyos na tao. Yung reklamo ng reklamo. Huwag na nating agawin yung ganong attitude. Hayaan na natin sa kanila. Amen? Amen? Basahin natin. Sabi ng Jude 1:15, to execute judgment upon all. Talagang i-execute yung judgment sa lahat. And to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. Andoon ang execution, nandoon yung to convince yung mga ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their speeches which ungodly sinners have spoken against him. Okay, may mga dilaw. Ungodly deeds, ungodly committed, ungodly sinners have spoken against him. Bakit sila naging ungodly? Bakit hindi sila maging makadiyos sa kanilang gawa, sa kanilang commitment, sa kanilang mga salita? Bakit sila ungodly? Verse 6, here's the context. These are what? What? Murmurers. Sino yung mga ungodly? Yung mga reklamo ng reklamo. Ang tagal naman ng preaching, inaantok na ako. O, reklamo yan. Amen? Bagay, yung may mga lakad naman mamaya, hindi naman naiinip yan kasi mamaya pa naman ang ano nila. Yung bang ano ba yung Sunday school? May Sunday school na naman. Late na naman akong makakauwi ng bahay. Reklamo yan. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, ang napakalino ng salita ng Panginoon, language yan, ugali yan ng mga ungodly. Ungodly. Okay, balik tayo sa tanong. Ano sa tingin mo ang murmuring? Maliit na bagay ba yan? Hindi po.
Kasi kapag sinabing ungodly yung salita, ungodly yung gagawin, magiging ungodly rin ang kanyang commitment. Bakit po? Reklamo ang nasa puso. From the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya yun po, pamigay na natin yan. Kung mga unbeliever ganyan, wag na nating adapt. And then, tayo ay mag-concentrate sa ating pagkatao, eliminate natin. Naku, natutokso na naman ako magreklamo. Minsan, ang reklamo kapag may nakita kang pangit, pag hindi mo nagustuhan ng gusto mo, hindi nasunod, diyan nagsisimula ang mga pagrereklamo ng buhay na ito. Yan po ang tingin ng Diyos sa murmuring. At yung murmuring, mga kapatid, hindi ginawa ni David. May kasalanan? May evidence nung sinabi niyang wala siyang kasalanan? May evidence. Pangalawa, na hindi ginawa ni David dahil ito'y kasalanan. Kanina, murmuring. Pangalawa, hindi niya ginawa ito kasi kasalanan ito, nanatili siyang tapat kasi faithfulness yung pinag-uusapan natin. Pangalawa, nanatiling tapat or faithful si David sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng hindi niya pagganti ng masama sa masama. Kanina, murmuring, ayaw ng Diyos. Pangalawa, ito yung ginawa ni David. Naging tapat siya sa harapan ng Diyos na hindi niya gagantihan yung masama ng masama. Ano evidence? Balikan natin ang istorya ni David. Una, sinibat ng 2 beses ni King Saul, hindi gumanti. Hindi yung pagsibat na ganun, kinuha yung sibat, hindi niya ginawa yon. Pangalawa, 7 beses siyang inattempt na patayin, hindi gumanti. Sira kasi yung aircon natin kaya mainit. Listen to this. Yung isang beses, mga kapatid, papalampas eh. Yung second attempt, parang mapapalampas mo pa yun eh. Yung 7, 7, di ba? 7? Alam niyo ba, ito yung tanong ni Peter? Lord, ilang beses po ba akong magpapatawad? Kasi sa Hudyo, yung 7 beses na ginawang ka ng masama, kalabisan na yun. Hindi na pwede yun. Upakan na yan. Gantihan na yan pag 7 beses. Kaya ang sinasabi ni Peter, Panginoon, ilang beses po ba ako magpapatawad? 7 beses pa yun. Ibig sabihin, itong si Peter, naglargo pa siya. Medyo dinabi-dabihan niya na yung bilang. Ang sabi ng Panginoon, 7 times 7. Itong si David, kitang-kita natin, 7 beses, kalabisan na yung ginawa sa kanya ni King Saul. Pero, hindi siya gumanti. Alam niyo kung ano ang nasunod sa buhay ni David doon? Yung will of God. Yung pagiging tapat niya sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Romans 12 verse 17. Napakaliwanag nito. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. Ito ang dapat sinusunod ng tao, ng Kristiyano. Verse 17. Recompense to no man evil for evil. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kalooban ng Diyos yun. Sinunod ni David yun. At pag sinusunod ni David yun, hindi siya nagkakamali. Wala siyang ginawang mali. Providing honest in the sight of all men. Verse 18. If it be possible, here's the context, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Alam nyo, kaya kung minsan yung awayan ng mga magkakapitbahay, na magkakapag-anak ay hindi matapos-tapos, alam nyo kung ang dahilan? Gantihan ng gantihan. At ang nakakalungkot,
ipamamana pa sa anak yung mga sama ng loob. Alam mo yung kapitbahay natin, anak, naku, napakasama talaga ng ugali yan. No? Kaya wag kang dadaan diyan. Ano? Umikot ka. No? Dadaan diyan. Hindi kapitbahay, naku anak, masama talaga kapitbahay natin, ugali niyan. Abi, ang lawak-lawak ng daan natin, ayaw dumaan. Parang may ipinagmamalaki pa. O, ganyan. Eh di namatay na yung mga magulang. Mga anak na uli. Nagkaanak din. Naku, anak, huwag kang dadaan dyan. Masama ugali niyang. Sabihin naman ng kapitbahay, naku, parang may ipinagyayabang. Di ba ganun, mga pasahan ng mga salita? Sabi ng Bible, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Bakit po? Dearly beloved, verse 19, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ginawa kang masama, ipasa Diyos mo, Diyos ang gaganti para sa iyo. Pag ako po kuminsan rin nagka-counsel, lagi ko pong sinasabi itong talatang ito, alam mo kung bakit ko sinasabi ito at yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganito yan eh. Pag ikaw ang gumanti, pwedeng sobra o pwedeng kulang. Hayaan mo yung gumanti sa'yo, sapat ang pagganti. Walang labis, walang kulang. Amen? Alam niyo yung kwento ng isang pastor, ni-rape yung anak niya ng 10 kalalakihan, pinatawad niya. Yung ilan doon na save. Diyos ang gumanti, di ganda ng outcome. Amen? Ito pa, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Tandaan natin, ang laging nasa winning side, good. Amen? Hindi ang evil. Darating ang panahon, sabi ng Bible, every knee shall bow. Amen, sa Panginoon. Meaning to say, pagdating ng panahon, ang mangingibabaw, ang maghahari, ang magtatagumpay ay ang kabutihan. At kaya ng kabutihan magtagumpay against evil. Amen? Di wala ka pang guilt feeling dahil mabuti at mabuti yung kalooban mo sa gumagawa sa iyo ng masama. Ang itinatanim mo pa rin kabutihan, samantalang siya nagtatanim ng masama, ang aanihin niya masama eh. Ikaw na nagtatanim ng kabutihan, pagamat ginagawa ka man ng masama, at the end of the time, ang aanihin mo, kabutihan. Amen? Law of nature yun eh. What you sow, you will reap. Dito sa pangyayaring ito kay David, sumunod sa kalooban ng Diyos at nanatiling tapat si David na hindi siya gaganti sa masama at gagantihan niya ito ng masama. Pangalawa, na pagiging tapat, confirm yung faithfulness ni David sa kalooban at pagsunod ni David sa kalooban ng Diyos. Pangalawa na po, Una, hindi nagreklamo. Pangalawa, hindi gumawa ng masama sa masama. Pangatlo, nanatiling tapat si David or faithful si David sa kalooban ng Diyos sa kabila ng kanyang mga tagumpay. Hindi siya karoon ng pride, yabang, o arrogante. Isa-isahin natin. Number 1. Si David, anointed na siya bilang susunod na hari. Hindi niya ipinagyabang. May nabasa pa kayong ganon? Sinabi ba niya kay Jonathan na kaibigan niya to, di ba? Sinabi ba niya kay Jonathan, alam mo ba, inanoint ako ni Samuel bilang hari. Walang ganun, di ba? Napatay niya si Goliath. Hindi niya ipinagyabang. In fact, ka-recognize, di ba yung mga babaita? Ginawang general ni King Saul. Niya ipinagyabang.
niya ipinagyabang. Hindi niya sinabing, huwag ka nang maghanap ng pinakamaganda dito sa Bulacan. Kasi napangasawa ko na. Hindi, lang naman yun, ano? Hindi naman pagyayabang yun. Amen? Amen? Joke lang yun, hindi pagyayabang yun. Sino? Anak ng hari na panginawa mo. Hindi niya ipinagyabang. Marami siyang napatay na kalaban. Hindi niya ipinagyabang. Nakaranas ng special protection from God. Hindi niya ipinagyabang. Di ba nung binasa natin, yung galing siya sa Nayot, verse 1 kanina, ano yung introduction niya kay Jonathan? Sinabi ba niya kay Jonathan, alam mo ba, Jonathan, inatempt akong patayin ng tatay mo, 3 times nagpatawalan ng mga sugo. Ayun, I experience special protection. Alam mo ba, Jonathan, mismong tatay mo pumunta roon? Hindi rin ako napatay. Nagpropesya tatay mo roon. Biglang ganun ang naging attitude. I experience special. Hindi po niya yun ginawa. Are you listening? Well, of course, nagpapatotoo tayo, nagpapasalamat sa special protection ng Diyos dahil nagpapasalamat tayo at hindi tayo nagyayabang. Amen? Okay. 4 na beses binanggit sa 1 Samuel 18 ang salitang behave at ito ay patungkol kay David. And the word behave means humility. Amen? Hindi nagyabang. Ngayon, kasalanan ba ang pagyayabang? Are you with me? Meron ba kayong kakilala na pagkasama mo, hindi mo na kailangan ng electric fan? Ako, may kilalang ganun eh. Kaya pag mainit ang panahon, ipipellowship ko. Nakakaginhaway eh. Sarap ng pakiramdam. Tingnan natin po ang pagyayabang ay kasalanan ba sa harapan ng Diyos. Kasi hindi ginawa ni David yun eh. Here's the evidence. Hindi nagkasala si David. Proverbs 8 verse 13. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate what? Evil. Nakita niyo yung ano tawag doon sa dalawang tuldok na yun? Colon. Oo. Pag hindi na alagaan ng colon, nagiging cancer. The fear of the Lord is to hate evil. Ano yon? Yung evil na yon. Una, pride. Pangalawa, ano po? Arrogancy. Evil yun sa harapan ng Diyos, yung mayabang. Yung ma-pride, evil yun sa harapan ng Diyos. And the evil way and the froward mouth do I hate. Muhing-muhi ang Diyos sa mga taong mayayabang. Muhing-muhi ang Diyos sa mga taong ma-pride. Ayaw ng Diyos yun. Alam niyo, meron tayong talata sa Bible sa James, di ba? Yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Pero alam niyo, may Old Testament version nun. Merong version sa Old Testament nun. Basahin natin. Proverbs 29 verse 23. Tignan niyo po ito. A man's pride shall bring him low. Di ba yung nasa New Testament? Nire-resist niya. Binabagsak niya yung ma-pride. Nire-resist niya. But honor shall uphold the humble in spirit. Honor. Uphold the humble spirit. Itinataas ng Diyos ang humble. Pero ibinabagsak ng Diyos yung arrogante, yung ma-pride. That is the Old Testament version ng New Testament version about pride, about humility. Ang tindi nito, ano? Karangalan.
Yung merong humble in spirit. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay mangangaral ngayon ng humble. Parang gano'n. Ina-uphold ng Panginoon with honor yung merong humble in spirit. Pang-ilan na? Una, hindi nagreklamo. Pangalawa, hindi gumanti sa masama. Pangatlo, hindi nagkaroon ng pride. Pang-apat, nanatiling tapat or faithful si David sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagrespeto niya at pagpapasakop sa kanyang authority. Isa-isahin natin. Tingnan natin, ito bang si David, submissive ba sa authority? Kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang nagpapasakop sa authority. Amen? Mamaya babangkitin natin yon. Si David ba, submissive ba sa kanyang authority bilang king at siya yung kawal o sundalo? Isa-isahin po natin. Una, nung sinabi ni King Saul, mag-stay ka, huwag kang umuwi. Nagpasakop si David. Bagamat siya'y nag-aalaga ng tupa sa kanila. Hindi muna siya umuwi. Alam niyo mga kapatid, itong si David, mahal na mahal niya yung mga tupa niya eh. Kasi kapag yan kinain ng leon, ng bear, hinahabol niya. Nire-rescue niya. Tapos pinapatay niya yung sino mang banta sa seguridad ng kanyang mga alagang tupa. Meaning to say, mga kapatid, ganun na lang ang pag-ibig ni David o pag-aaruga niya sa mga alaga nilang tupa. Pero just imagine, mga kapatid, sabi ni King Saul, huwag ka munang umuwi. Dito ka lang. Tignan natin ang talata. Ito po ang sinasabi. 1 Samuel 18 verse 2, and Saul took him that day and would let him go no more home to his father's house. Ano yung response ni David dyan? Hindi mo na siya umuwi. Nagpasakop? Nagpasakop. Pangalawa, nung tinanggal siya ni King Saul sa posisyon, nagpasakop. Di ba general siya? Tapos ginawa na lang siyang ano? O, basahin natin. 1 Samuel 18:13, therefore Saul removed him from him and made him his captain over 8,000. And he went out and came in before the people. Mula sa pagiging general, ginawa na lang captain. At nung ginawang captain, sabi ng Bible, pinuntahan niya na lang yung magiging tauhan niya. Nagpasakop. Nagpasakop. Hindi nagreklamo na siya ay dinemote. Nagpasakop. Alam niyo mga kapatid, masakit sa pakiramdam yung dinidemote. Are you listening? Masakit yan. Pero alam niyo si David, pasakop lang. Pangatlo, nung magbigay ng kondisyon si King Saul na 100 foreskin ng Philistine para mapangasawa niya si Michal, nagpasakop. Alam nyo, sobra-sobrang pagpapasakop ang ginawa ni David. 200 men ang nakalagay sa Bible ang kanyang pinatay. Verse 27, 200 men. Pangapat, kapag ginugulo si King Saul ng evil spirit at kailangan niya ng music, andun si David para tumugtog. Bagamat si David sinisibat, nagpasakop. Sabihin niyo nga po, nagpasakop. Pasakop lang po. Pasakop lang po. Nakakalugod po sa Diyos yung nagpapasakop. Amen? Mga anak, pasakop lang kayo sa mga authority ninyo, sa mga magulang nyo. Pasakop lang po. Pag sinabi ng magulang nyo, anak, hindi kayo kayang pag-aralin sa Harvard. Doon lang kita kayang pag-aralin sa Bateria College. Pasakop lang. Why?
Isang araw magiging authority ka din at aanihin mo yung pagpapasakop na ginawa mo nung bata ka pa. Kaya mga anak, magpundar kayo na magpundar ng pagpapasakop sa magulang. Tama po yung ginagawa nyo kapag kayo nagpapasakop. Amen? Anak, hindi natin kayang bilhin yung inihiling mo na tablet. Ano? Tablet lang sa Mercury Drug ang kaya nating bilhin. Pasakop. Walang mawawala sa'yo. In fact, i-bless ka ng Panginoon kapag marunong ka magpasakop. Pero kapag hindi ka marunong magpasakop, maraming mawawala sa'yo. 1 Samuel 19 verse 9. And the evil spirit from the Lord was upon Saul as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. Tugtog lang. Sinisibat pero tumutugtog lang. Pasakop. Submission sa authority. Submission. Anong sabi ng Romans 13 verse 1? Nandyan pa po ba kayo? Let every soul be subject. Lahat. Unto the higher powers. Yun ang command ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. At kitang-kita natin, ito yung ginagawa ni David. Let every soul, lahat, be subject, maging submissive kayo unto the higher powers. Yung mga authority ninyo. For this is no power but of God. Kaya yan ang naging nanay nyo kasi yan ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na maging nanay mo. Kaya yan ang naging tatay mo, kaya yan ang binigyan ng Diyos na kapangyarihan na maging tatay mo. Nakakatawa ang mga magulang na no read, no write. Naalala niyo yan? Ayaw niya nang ipamana yung ganyang status ng buhay niya, nagsumikap kahit no read, no write. Pinag-aaral lang ang mga anak. Ngayon, mga abogado, mga doktor. Amen? The power that we are ordained of God. Huwag kayo nabubusit sa mga magulang nyo. Amen? Huwag kayong naiinis. Amen? Yan po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para maging magulang po natin. Be subject, sabi ng Bible. Magpasakop kayo sa kanila. Dahil anong merong authority meron sila, ito'y bigay ng Diyos. Kaya ang tanong ni David, balikan natin. 1 Samuel 20 verse 1. And David fled from Naioth and came and said before Jonathan, What have I done? What is mine iniquity? And what and my sin before thy father that seeketh my life? The answer is what? Meron ba siyang kasalanan? The answer is no. Wala siyang ginawang mali. Ang ginawa ni David sa kasagsagan ng kanyang mga pagsubok, naging tapat siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. May ginawa ba akong mali? Kasalanan o mabigat na kamalian para ako patayin? Wala. Sa halip, ang ginawa ni David, katapatan or faithfulness sa pagsunod sa Diyos. Confirm. Confirm po ba? Kasi kino-confirm natin eh. Confirm po ba? Confirm. He is faithful to God. Confirm. My evidence. And there's a lot of evidence na si David faithful sa sunod sa kalooban ng Diyos. Ngayong umaga, kumusta ka? Are we faithful? Following the will of God? Are we faithful? Kailangan ano po? May evidence. Tayo tayong lahat. Putulin na natin. Tayo mananalangin sa harapan ng Panginoon. Ngayong umaga, habang nag-play, suriin natin ang ating sarili.
Pag hinanapan ba tayo ngayong umaga ng pagrereklamo, may makikinig ba sa atin? Pag hinanapan ba tayo ng pagpapasakop sa authority, may makikita bang nagpapasakop tayo sa authority? Pag hinanapan tayong hindi tayo gumaganti sa masama, may makikita ba sa puso't isipan natin o mga plano o mga balakin sa buhay natin na wala talagang makikitang pagganti? Be aware sa paggamit ng social media. Kausapin ngayon natin ang Panginoon dito sa altar. Lord, pakisuri niyo po yung puso ko. Ang naipapractice ko po, yung reklamo. Marami ako nito. Gusto ko na pong tanggalin ito sa buhay ko. Baka kapatid, yan pa sumira sa buhay mo. Yung pagganti sa paggawa ng masama, baka yan pa sumira sa buhay mo pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong mag-let go ng mga sama ng loob. Baka yan pa sumira sa buhay mo. Pagpapasakop sa authority. Baka mamaya, drive ka ng drive, di ka nagpapasakop sa pag-helmet, baka yan pa magpahamak sa buhay mo pag hindi ka marunong pasakop sa authority. Baka sipaking ka sa trabaho pag hindi ka marunong magpasakop sa authority. You talk to God. Si David, confirm, He is faithful. Ang manaming Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat sa buhay ni David. Maraming triggering situation of factors para gumawa na siya ng mali. Pero hindi siya gumawa ng mali. Hindi siya naging hambog. Hindi siya naging mayabang. Dahil sabi rin niyo sa inyong salita, pride goeth before destruction. Ito pong mga hindi niya ginawa, ito'y pwedeng makasira talaga ng buhay. Salamat di niya ginawa. Kami rin po, Panginoon, tulungan mo kaming hindi po gawin itong makasalanang ito. Dahil ito po ang malaking panira sa buhay. Gusto po namin, Panginoon, maging harmless kami, maging buo kami. Maging tapat sa inyo at sa pagsunod sa inyong salita. Salamat po. I-bless niyo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen.